hindi naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Tila hindi nangangamba si Vice President Sara Duterte sa kahihinatnan ng mga reklamong impeachment laban sa kanya nang matanong sa issue matapos dumalaw sa amang si dating Pangulo Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa detention center ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, the Netherlands. Ngunit nagtataka ito kung papaano nakatitiyak ang ilang mambabatas na mai-impeach siya sa Kamara. Ito'y matapos ipahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, House Justice Committee member, na tiwala itong maaabot ang kinakailangang suporta na 106 na mga kongresista sa susunod na linggo. Mai-impeach ang Vice Presidente sa Kamara. Hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. I think as we speak, we are looking at almost 200 already. House members who are signifying their intent to support the impeachment. Ano pong basis niyo po dun sa 200? I think nag-iikot din nung siyempre may mga caucuses na pag-ikot no, sa party list, sa iba pang mga coalition. So I think from the reports of our colleagues in the House Committee on Justice, I think these are the numbers that we are looking at today. Si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro naniniwala ring lulusot sa plenaryo ang impeachment ni VP Sara. Base na rin ito sa unanimous vote ng House Justice Panel para aprubahan ang committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, and considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary. Higit naman sa 106 o 1/3 ng House members ang pinaniniwalaan din ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na boboto pabor sa impeachment ni VP Duterte. So, mahirap magsabi ng actual figures pero definitely it will be more than the 1/3 requirement. Easily. Samantala, inihayag ni House Assistant Majority Leader at Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez na mayroon ng posisyon o stand ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa issue ng impeachment pero walang sagot ang kongresista sa tanong kung ano ang magiging boto ng PFP kapag natalakay na ang impeachment sa plenaryo. My party stand ang PFP and we're basing it on what we see as evidence for probable cause. So kung may justification for that, that is what we will stand for. Inihayag din itong napagpulungan ng partido ang PFP stand sa issue ng impeachment pero tumanggi na itong ihayag ang iba pang detalye. Partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang PFP na ayon kay Representative Benitez ay may 51 miyembro sa Kamara. Itinuturing na ito ngayong pangalawa sa pinakamalaking partido sa House of Representatives kasunod ng lakas CMD. Samantala, si House Justice Committee Vice Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na bumoto ng pabor para aprubahan ng committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente, binanggit na mag-a-abstain sa proseso ng impeachment sa plenaryo. Bunsod-an niya ito ng personal reasons o personal na dahilan. Hindi, kung i-require ako sa boto sa plenary, abstain ako. Kasi nagsabi na ako na hindi ako boboto. Sa May 11, araw ng Lunes, inaasahang matatalakay na sa plenaryo ng Kamara at mapagbobotohan ang resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban kay VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.